request everybody to please rise for the invocation. Yumuko po tayo at damhin ang presensya ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Lord, una po maraming salamat sa araw na ito at binigyan nyo kami ng pagkakataon na magkaipon-ipon upang pag-usapan at talakayin ang mga bagay-bagay na dapat naming gawin sa aming panunungkulan. Sana po, Lord, ito pong lahat ng aming pag-uusapan ay lubos naming maunawaan at maintindihan. At lahat pong ito ay tinataas namin sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Kayang magiliw, pero sa silang araw, hanap ng puso, sa ating buhay. Lupang binirang, tuloy ka ng magiging, sa manlulubi, di ka masisigil. Sa dagat at bundok, sa sinuyan, sa langit ko kakaway, nilagang pula at awit sa pagdayang minamahal. Ang islap ng mata, ang puwit ang bumbay na nagpilingin. Ang inuwing tataraw na kailan pa may magdidiling. Yuba ng araw naman, bakit pagsinta ay langit sa piling mo. Ang ligaya na pag may mga pinapagay ng dahil sa'yo. Sec Billy for the roll call. Pagtawag sa mga pangalan, Kapitan Rodelio H. Mamak, Kagawad Alfonso Bonifacio, wala siya. Kagawad Abel Reyes, Kagawad Fernando Yambao, Kagawad Arnold Ibay, Kagawad Joel Ocop, Kagawad Leonardo Nicdao, Kagawad Carlito Marcos, SK Chairperson Lainery G. Aliwalas, Barangay Treasurer Alan Joel P. Agudo. Mr. Chairman, lahat po ng mga kasapi except kay Kagawad Bonifacio ay naririto. Balibago Barangay Council in session. Please read the informational matters and incoming correspondence. Informational matters and incoming correspondence. Number 1, letter from Rafael L. Lasatin Memorial High School dated August 12, 2020, signed by Principal 4, Dr. Priscilla Sikabukit and Teacher Danilo Sitinglay, Brigada Eskwela Coordinator, requesting for support on the 2020 Oplan Balik Eskwela. Okay, na-receive natin itong sulat na ito noong August 12, no? At sila ay nagre-request ng ating suporta. Pero pinaliwanag ko rin sa principal at sa iba pang guro na lahat tayo ngayon ay kasalukuyang nararamdaman natin ang epekto ng pandemya na to dahil sa marami rin tayong nagastos. Lalo na nung tayo ay nagbigay na ng mga ayuda, tulong, meron tayong mga burial assistance at iba pang mga expenses natin. So, nagre-request sila ng pondo or tulong para doon sa reprinting, printing ng kanilang mga modules. Napakalaki ng gagastusin. So, hindi naman ko sinabi sa kanilang tutulungan natin sila ng malaki, pero makakatulong tayo ng konti. So, just for your information. Next. Pangalawa po, DILG Memorandum Circular Number 2020-2
110 dated August 17, 2020 entitled Rule on the Mobility of Older Persons in Quarantine Situation as prescribed by the Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases and the role of the Office of the Senior Citizens Affairs, OSCA, in these situations. So actually, itong memorandum na ito, napakarami ng mga nakalagay dito, pero isa lang ang pinaka-importante tungkol doon sa ating mga senior citizens, wherein nung una, doon sa IATF mga memorandums, 18 years old pababa and 60 years old pataas ay mas hinihikayat sila na manatili sa kanilang mga pamamahay. Pero dito sa memorandum na ito ay pinapayagan kung mga essential na kailangan, lalo na kung ang senior citizen ay dalawa lang sila sa bahay, at wala namang ibang mauutusan, so pinapayagan na din yung ating mga senior citizen. 3-2-6 all LGUs shall ensure that the freedom of movement of older persons as stated in the IATF Omnibus Guidelines is respected and properly implemented by all commercial establishments permitted to operate in areas under ECQ, MECQ, GCQ, and MGCQ, especially those providing essential goods and services. So contrary na ito, no? Doon sa unang mga guidelines na kung saan ay payagan na sila. Pero provided ito ay dapat sa mga essentials lamang. Okay, next. Pangatlo, DILG Memorandum Circular Number 2020-111 dated August 17, 2020 entitled Attendance to the Launching of the Local Council for the Protection of Children Consortium Facebook page and group and the webinar on the child-friendly local governance in the new normal. Actually, this is yearly. Taon-taon ginagawa natin ito paulit-ulit at may mga bago silang mga memorandums, mga guidelines, mga innovations. So, since na wala na, bihira na yung in-person ngayon na kagaya ng ginawa natin ng isang araw sa OADR. DR sa Katarungan Pambarangay. So, kailan ba ito? Sa August 26 po, 2020. So, August 26. This will be on Thursday. Wednesday po. Wednesday. Miyerkules. So, 2:00 po ng hapon. All members ng council, no, are invited to attend this para lahat tayo, kasi importante na hindi lang yung BCPC, Barangay Council for the Protection of Children, importante din na lahat ng mga member ng council ay makasama din dito dahil araw-araw kayo mga nagjo-duty from Monday to Sunday. So kailangan ay abreast din kayo o kaya yung well-informed din kayo doon sa mga bagong kautusan o guidelines pertaining to the protection of children. So mandatory lahat 2 o'clock on Wednesday. Kagaya rin din yan ng Katarungan Pambarangay. So dito tayo lahat nun at kasama SK, no? Okay, next. Pang-apat po, COMELEC Resolution Number 106-74 promulgated on August 12, 2020 entitled Protocols on the Conduct of the System of Continuing Registration of Voters Institutionalizing the Health and Safety Standards under the New Normal. So, although nasa pandemya pa rin tayo, but still now the COMELEC opens its doors for the registration ng mga new voters. So, si Kagawad Dokop, marami na siyang naparehistro, no? So, kaya-kaya ni Kagawad Mokoy, I observe yung kanyang attorney Kagawad Mokoy ngayon
pang Senate, pang Congress, o pang City Council. Anyway, siguro tulong-tulong tayo lahat dyan. Tandaan natin yung election is sacred, no? Tandaan natin na although may responsibility although kailangan natin na yung mga tao natin, mga kabarangay, ay nakarehistro para makapag-participate sila ng sa kalayaang mamili ng kanilang mga elected officials. So hikayatin natin, no? So just the same, umpisa sa mga kamag-anak, kapitbahay, mga kaibigan na hindi pa nakarehistro, na lehitimong nakatira dito sa Barangay Balibago, hindi yung mga nakatira sa 7th Street, nakatira doon sa Lakandula, naparehistro lahat ni Kagawad Okop, no, flying voters yun. Ang pwede lang magparehistro dito ay yun lamang lehitimo na taga Barangay Balibago. Kung hindi na siya nakatira dito at wala na sila, advisean na natin na doon na sila bumoto at magparehistro, change of residence at saka change of venue ng kanilang pagboboto. No? So, siguro lahat exert natin ng effort natin. This is also in preparation for the 2022 national and local elections. Para naman yung mga bagong kabataan natin ngayon, SK, na nag-18 years old na, pwede na sila magparehistro para makapag-participate sila doon sa kalayaang mamili. No? Hindi yung magpaparehistro lang sila para hintayin yung tigli-500 ng mga vote buyer, no? Hindi yun. Dapat tanggalin natin sa kaisipan ng ating mga mamamayan, lalo na yung mga bagong botante, na ang eleksyon na hindi yan tungkol sa 500 piso lang o 1,000 piso. At kailangan pagka magparehistro tayo, magkaroon din ng orientation na sacred yan, napaka-importante niyan. Yung tamang pagboto ng tamang mga kandidato, yan ang magpapaunlad. Yan ang magpapaunlad ng ating lipunan. Pagka ang mga iboboto natin ay yung mga kandidatong pera lang ang pinagmamalaki tuwing eleksyon, tandaan natin, ang mga kandidatong malaki ang ginasto sa panahon ng eleksyon, malaki din ang nanakawin yan sa kaban ng bayan dahil babawiin nila yan. Kawawa. Pag nagkaganon, kawawa ang ating bayan. Okay? Next. Panglima, ARTA, DICT, DILG, DHSUD, DPWH, CAAP, DOH, FDA, Joint Memorandum Circular Number 1, Series of 2020, dated and signed on July 23, 2020, entitled Streamlined Guidelines for the Issuance of Permits, Licenses, and Certificates for the Construction of Shared Passive Telecommunication Tower Infrastructure. So isa ito sa malaking programa ng ating pambansang gobyerno ngayon ay yung magkaroon ng mga malalakas na mga antena para dito sa social media natin. So ang gusto ng national government through dito sa Anti-Red Tape Act, no? DICT, DILG at iba pang mga kawani ng gobyerno na pagka nag-apply na yung mga telcos ngayon, wala nang mga resolution pa sa mga barangay council. Pero kukuha pa rin sila ng barangay clearance dito sa barangay natin. Ang gusto nila is i-streamline, mabilisan ang pag-issue para maitayo kagad at makapag-operate, at lalo na ngayong panahon na ito na yung ating system of education ay abnormal. Sa bahay na lang muna yung mga nag-aaral
at makakapag-participate sila doon sa mga academic activities ng school through social media. So, ganyan ang gusto ng gobyerno natin ngayon. Next. Pang-anim, incident report. Updates on the landslide incident on August 15, 2020 at Santo Niño, Purok 11, Barangay Balibago with the following casualties. 1 dead, 2 injured, 4 families and 4 houses were affected. Okay, noong August 15, bandang hapon, bumuhos ang malakas na ulan. At dahil sa pagbuhos ng malakas na ulan na yan, ay rumagasa ang tubig baha dito sa Balibago Creek. Ang Balibago Creek, hindi ito kagaya ng ibang ilog o creek na konektado sa isa pang ilog na kagaya ng Adrian Creek, dire-diretso yan hanggang doon sa loob ng Clark, Lacandula, Clark. Pero itong Adrian Creek na ito, hanggang dito lamang sa Oasis Hotel yan. Hanggang Oasis Hotel at hindi siya konektado. At yung mga tubig, wastewater ng mga establishment dyan lahat dumadaan. Ngunit nagkaroon ng malaking problema yan nung maraming ginawang subdivision dyan sa mga kapit barangay natin, Malabanyas, Amsik, Santol, na kung saan yung kanilang wastewater, lalo na yung tubig baha, tubig ulan, ay tinrain nila yung water outfall, yung papalabas na tubig nila, yung drainage system, dyan sa Balibago Creek. Dinagdagan pa ito nung gawin ang SCTEX, nagkaroon ng realignment ang drainage system ang loob ng Clark. At tinrain din nila palabas ang tubig dyan sa loob ng Clark, dyan din sa Balibago Creek na yan. Dinagdagan pa yan nung gawin ang SM, na kung saan malalaking tosang ang ibinaon dito sa highway natin at papalabas yan ng Balibago Creek. So yung creek ay hindi siya handa para tanggapin lahat ang tubig na yan, no? Dahil ay creek lamang eh. So ang nangyari ngayon, kung matatandaan nyo, 2015 or 2014 ay nagkaroon ng matinding soil erosion dito. At nagkaroon din ng bitak yung ating Balibago Bridge dyan, yung Balibago Creek Bridge natin na kung saan ay pinapagawa. Pero daang milyong piso ang halaga ng ari-arian ang nasira dyan. At kung matatandaan nyo rin, dahil sa laki ng damage, gumawa kami ni SEC ng report sa National Disaster Coordinating Council na kung saan ang director noon ay si DPWH Secretary General Juneb Dani, na kaibigan ko, nakasama kong matagal sa Campo Libas, siya ang DPWH, ay nagpunta rito mismo, no? Nagpuntang personal kasama si Presidente Gloria Macapagal-Arroyo. Diyan, sa lugar na yan, sinama ko sila dyan at pinanood nila, nakita nila talaga yung damage. Nag-request ako ng immediate na assistance dito na tulong from the national government at kagyat naman silang tumulong na nagkaroon ng sheet piling dyan para ma-avoid ang soil erosion at masira pa yung mga natitirang mga building. Ang tinamaang malaki dyan ng System Plus. Pero nakita din natin na pag ganyan ang problema niyan, nag-o-overflow yung tubig. Pag malakas ang agos ng tubig, nag-o-overflow ang tubig dyan sa Purok 11, Purok 12. Kanya gumawa tayo ng disaster management
plan. Lalo na doon sa evacuation plan natin, dyan sa lugar na yan. Nung nakaraan, August 15, ay biglang lumagasa ang tubig at tinumbok niya yung ginawa nila dyan na recrap at kinain yung ibaba. At nung umuhupa na ang tubig, bumagsak yung isang buong bahay na kung saan ang may-ari ng bahay, itinayo nila yung bahay nila. Kung ito yung recrap, nakatiwangwang na ganon. No? Nakapasok yung katawan ng bahay doon sa ilog. At meron pang isa doon. Ngayon, yung bahay ni militar, nakaganon din, nakatiwangwang din, sobra. So in the process, bumigay yung bahay, natangay yung 3 bata. Yung 2 bata, na-recover ka agad natin ng mga Bantay Bayan Purok leader doon at nag-conduct tayo ng search and rescue operation doon sa isa pang 3 taong bata. Pati nanay. Inattempt natin kasi yung inattempt nung nanay na sagipin. Pero bandang uli, yung nanay na ang sinasagip dahil talagang rumaragasa ang tubig. So may mga humarang dito sa may Balibago Creek sa Oceana, baka sakaling doon mapadpad ang bata, pero hindi nakita. Siguro tuloy-tuloy nang lumubog yung bata na yon. Pero kinabukasan, August 16, tinawagan ko si Kagawad Makoy dahil may nireport na isang batang nakita nandoon sa may Haubil, no? Pandan area na yon, nandoon sa may Talahiban, dahil maliit na ang tubig, nakita nila na nandoon na, patay na. So ayaw nating uling mangyari yan, kanya gagawa tayo ng isang resolution papunta sa City Hall na lalo na yung city engineer, no? Natulungan tayo para yung mga nandoon na nakaprotrude o nakalampas yung kanilang mga bahay ay matanggal na. Kung matatandaan din ninyo, malaki ang pinag-usapan yan namin nung araw at in-identify yan ng Manila Bay Authority nung araw, na kung saan ang national government ay nagbigay ng pondo para magtayo ng mga housing facilities purposely para doon sa mga tinaguriang danger zone. At yung riverbed na yan, mga creek na yan, danger zone yung mga yan. Ang problema, nung natapos na yung mga tinayong bahay, hindi ko alam kung ilan lang ang nakatira doon sa danger zone ang nailipat. Yung Sapa de Butad Homes, yun eh. Yung malapit doon sa may sementeryo. Pero ang mga nakatira doon, hindi yung mga nakatira sa danger zone. So it defeats the purpose. So yun ang nangyari noong August 15. Isang patay, 3 years old na bata. At on the part of the barangay naman, agad tayong sumulat sa CSWDO para magbigay ng assistance doon sa mga namatayan at naguho yung bahay. On our part, nagbigay tayo ng 7,000 pesos para doon sa burial and other expenses ng mga magulang ng bata. Unfortunately, yung bahay na gumuho, 3 pamilya pala ang mga nakatira doon. Mabuti yun lamang ang na disgrasya. Okay, next. Pang-7, updates on the social amelioration program for the second tranche among the listed beneficiaries of Barangay Balibago, Angeles City. Okay, dun sa SAP natin para sa second tranche ay natapos na natin. Ang ginawa kasi ng DSWD National at saka ng CSWDO ay nagkaroon ng mga matching, no? Nagkaroon sila ng mga matching
At doon sa 4,898 natin na na bigyan ay 353, no? Yung mga hindi nabigyan doon pero na replace naman natin. Ngayon, out of that 4,898 families, may mahigit 500 among the listed at nakakuha na, yung nakita nila na may problema pa rin. Ito yung mga 4Ps, ito yung nakakuha ng DOLE, nakakuha ng SSS, nakakuha sa DA o iba pang agencies of government. At yung iba doon ay nakita ang pangalan nila, lumitaw na sila ay beneficiaries nung ibang mga nakakuha na. Okay? At yung iba naman ay pensionado. So, dito sa second tranche natin ngayon, after that, nung first tranche, binigyan pa tayo ng 900 plus. 900 plus. So, yung binaba nila after na na-assess ng City Social Welfare at saka DSWD, 616. Out of 616, ilan na yung nakakuha ng pera sa kanila? 518. So, meron pa tayong second batch na 307 na hinihintay para doon sa additional. Sa waitlisted families yan. Ito yung 900 plus na naibigay muli sa Balibago na agad nating ginawa at pagkatapos sinubmit natin doon sa sinubmit natin 616 lamang ang ibinalik sa atin dahil yung mga apelyido at yung iba na disqualify. So, meron tayong 307 pa na pinalit natin. So, na hinihintay pa. Sa second tranche naman, 3 batches ang ginawa nila. Una ay batch 1 yung 1,759, batch 2 and 3, 2,054, batch 4 and 5, 292. Meron tayong duplication na 651 ulit-ulit. Ang total na may bibigay lamang ay 4,756. Okay? Yung 142, hinihintay pa natin mula sa kanila. Para maging maliwanag lahat, no? Akala kasi ng mga tao, tayo lahat ang may control. Tayo lang ang may authority kung sinong bibigyan. Tayo ang may authority kung kailan natin ibibigay. Hindi ganun ang sistema dito. Tayo lamang ang maghahanap, mag-i-scout tayo nung mga qualified na mga kabarangay natin. At yung lahat ng na-scout natin na sa tingin natin ay qualified, kinonsolidate natin ang mga records niyan at sinabit natin sa CSWDO. At ang CSWDO naman, sila naman ang mag-a-assess kasama yung mga teachers natin, daycare teachers. At based doon sa assessment, sila ngayon ang magbibigay sa atin, ito yung resulta ng assessment. Ito yung qualified na makakuha. Pero maski na sinabing ito yung mga qualified na makakakuha, maghihintay pa rin tayo sa kanila. Advisean tayo, Kap, next week, magbibigay na sila. Mag-uumpisa na Lunes. Yun. Doon pa lang natin pwedeng i-announce sa mga kabarangay natin na yung first batch, dito na po kayo, pupunta kayo sa Luwilier o kung saan, kukunin nyo ang pera nyo doon. Kailangan, Sec, na pagka may ganun na, magbibigay na, magkakaroon na tayo ng distribution, no? Yung payout na, i-coordinate natin sa peace and order.
kay Kagawad Ibay para nang sa ganon, maiprepare ni Kagawad Ibay yung BPATs natin o yung mga barangay purok leaders tsaka bantay bayan natin na i-assign sila doon sa mga payout areas, payout centers para ma-maintain natin yung proper social distancing, wearing of face mask at saka wearing of face shield. Kailangan i-coordinate natin mabuti yun dahil yung mga netizen, pagka nakikita nila na lumalaki ang bilang ng COVID-19 sa atin, yan, lahat na lang ng pwedeng gawin dahil yan kasi laki-akit mo lang. Ruwilyer, dikit-dikit, wala na social distancing. Na akala mo ngayon, pagka nagkaroon ng COVID sa isang barangay, kasalanan nating mga nanunungkulan. Di ba? So, kailangan coordinated sa kanila para nang sa ganon ay, at saka kung po pwede na makaisip tayo ng sistema para hindi sila sabay-sabay na magpunta doon sa payout centers kung makontrol natin. O yung letter A to B, to D, pupunta po kayo ng alas 8 hanggang alas 9. Letter E, ganon. Para lang hindi sabay-sabay. Total, hindi naman nila sabay-sabay makukuha. Mag-iintay sila ng 5 oras hanggang 6 na oras, nakabilad sila dyan. Paano kung biglang umulan pa? Okay, so isipin nating mabuti ito, no? Okay, so yung second tranche ngayon ay maibibigay na the same 6,500 pa rin. At meron pa tayong mga dokumentong requirements nila, di ba? Na ipe-prepare natin. Yes, sir. Pero ang panawagan po sana natin, total naka-Facebook Live po tayo. Lahat po nung pinost po natin sa Master List 1, Master List 2 at saka Master List 3, kung pwede po na ibalik nila dito sa barangay yung kanilang subcard kasama yung kopya ng ID nila na may 3 pirma para maihanda na po natin yung BRN nila. Kasi po yung sa first batch, Ma'am Wales, ilan na po yung naibalik sa inyo? Dun sa first batch. Apo, ilan na yung bumalik? 1,610. So meron pang hindi nakakabalik na po. Kasi hindi natin maibibigay yung kanilang BRN kung hindi nila maibabalik yung kanilang subcard na original. Okay, magtulong-tulong tayo. Tulong-tulong tayo dyan, no? Ibigay nyo sa akin kung ano yung kailangang i-announce. Mag-a-announce ako doon sa Facebook ko, account ko. Kasi marami nagtatanong doon eh. Kanya lang, kailangan maging maliwanag. Yung master list na nasa batch 1, sila ang dadalhin. Yung kanilang subcard, ID. Ano pa? Xerox ng ID. 2 dokumento lang, sir. Original na subcard tsaka Xerox ng ID. Hindi pa ba natin ni-recall ito? Meron po. O bakit kailangan pangkunin uli? May ilan po na hindi pa nakakasubmit. Dahil pipirmahan pa ng City Social Welfare. Yes, sir. Itong Master List 2, ganun din. Hindi pa natin na-recall ang mga subcard nito. Meron pa pong iba. Kaya po yun yung panawagan natin na ibalik na po nila. Pagkatapos na makuha natin yan, dadalhin nyo ng City Social Welfare. Opo. Pipirmahan ni Madam Joy. Opo. Pagkatapos ibabalik uli sa kanila? Opo, yung BRN, yung control. Kasama yung control number, sir. Pag binalik po yun. Masyadong masalimot. Anyway. So kailangan po muna ma-submit para ma-process po natin yung completeness ng kanilang subcard. Okay. Sige. Panamagan natin yan. Okay, next. Number 8, Memorandum Number 995, Series of 2020, dated August 13, 2020, signed by Mayor Carmelo G. Lasatin Jr. with subject matter requiring the wearing of face shields in all public places beginning August 15, 2020.
Okay, so tayo sa Balibago na-anticipate na natin ito. Na yung wearing of one. Kanya nga, bago pa napirmahan, bago pa gumawa si Mayor nito, meron na tayong face shield dito. Kasi nakita natin na importante. Kanya lang, kailangan may pagkakakilanlanan. Kanya nga, hindi kagad na i-distribute. Nagpagawa muna tayo ng ganito para malaman nila na tayo ay compliant sa memorandum ni Mayor. So hindi lang ngayon face mask, pati face shield, social distancing, washing of hands, social gathering, bawal ang mga birthday, bawal ang kung ano-ano pang ibang mga pinagkukumpulan, causes ng gathering ng maraming tao. Okay? Next. Number 9, Memorandum Number 1006, Series of 2020, dated August 15, of Mayor Carmelo G. Lasatin Jr. with subject matter, reiteration of no social gatherings and no parties policy of the City Government of Angeles. Okay. So marami nagpapaalam dito, magbe-birthday daw, kung ano-ano pa. So malinaw naman yung sabi ng ating mayor na wala na muna yung mga yan kasi iniiwasan natin na lalo na dito sa Barangay Balibago, iniiwasan natin na magkaroon ng community transmission. Yun na yung pinakamabigat diyan. No? Yung work transmission ang pinagumulan. Pagkatapos ng work transmission, doon na sa home transmission. Pagka yung home transmission, lumabas siya ng bahay at nagkaroon ng community transmission, nahihirapan tayo lahat doon. So wala muna yung mga social gatherings na yan, mga birthday. Nabalitaan ko kahapon, may nag-swimming ata sa Olongapo. No? O Bataan. Huwag ganun huwag ganun. Kasi tatamaan tayo dyan. Pagka tayo nagpapatupad dyan, tapos tayo nagbabiolate, may hirapan. Next. Number 10, updates on the implementation of Angeles City Ordinance Number 546, Series of 2020 in Barangay Balibago, implementation of curfew restriction, mandatory wearing of face mask, social distancing, and minimum health protocol regulation and movement of person outside the residence. As of August 24, no, naka 160 na tayo na matitigas ang ulo. As far as yung implementation ng City Ordinance 546. Ngunit ang nakikita ko dito, yung iba paulit-ulit na lang. No, yung paulit-ulit na lang, ang gagawin natin dito, pag nahuli, kasuhan na natin. Ipakulong na natin doon, no? Ipakulong na natin. So, pagka ng kayo on duty at nagkaroon ng curfew, huwag nyo munang pauwiin, no? Pabiyaan muna natin ang politika. Kasi pagkakakilala, sige, uwi ka na. Pagkakaibigan, pagkakabrad, pagkakamag-anak, uwi ka na. Hindi ganun. Kasi madidipit ang purpose natin. Na tsaka yung mga tao, makikita nila, potang kamag-anak dala, paulyan dala. Nakakaya tayo dyan. No? At nakakaya ang mayor natin. Nakakaya ang gobyerno natin. Kung tayo mismo mga magpapatupad dito, ay tayo mismo ang magbabiolate. So, as of August 24, 160. May 12 pa. Kasama na ba dito yung 12, huli ni Kagawad Okop? Kita mo. Ang balita, ang report sa akin, initially, 20 daw yan eh. Pero 12 lang ang nireport nyo eh. Doon sa mga violations committed nila, not wearing ng face mask, 40, unauthorized person, o ibig sabihin, hindi taga Balibago, pumasok dito sa atin, 14, curfew. 96. Yung violation of mass gathering, wala pa. Pero dapat makahuli tayo niyan. Nung isang araw,
Si Kagawad Nardsnik daw, tinawagan ko siya doon sa may Lisares. Nung parating na sila, mga bata rin na matitigas ang ulo dyan sa San Pablo, sa Quezon New Valley, pumasok sa bahay. Asa na yung mga yon? Ano nangyari doon? Ayun na nga, pumasok nga daw doon. Hindi, nandun sa kabila. Tinawag ko sa iyo eh. Pumasok sila doon sa bahay. Yung babae? Anyway. So, yun ang natin, gawin natin. Hindi tayo nagkikipag-competition kung sino ang pinakamarami ang nahuli or what, no? Nakikipag-competition tayo para huliin sila at hindi kakalat ang virus dito sa barangay natin. Okay? Next. Number 11, updates on COVID-19 active cases in Barangay Balibago as of August 24, 2020. Sa Barangay Balibago, natikman na natin nag-number 1. Sa atin, as of today, ay 13. No? Pinakamarami pa rin ang Kutkut, Santo Domingo, Pampang, pangapat tayo, Balibago. Pero dito sa Barangay Balibago, dahil talagang tinututukan ko yan, no? Tinututukan ko. Ang nangyari dito sa Barangay Balibago, nag-umpisa ang transmission ng COVID dito sa atin galing doon sa workplace. Pinagtatrabaho, na-expose sila sa mga pinagtatrabahoan nila. Saan yan? Mostly casino. Sa casino, 8 na taga-Balibago ang taga-casino na na-expose. Pero lahat ng 8 na yan, cleared na sila. Lumabas na sila. Yung ibang source naman ng COVID-19 dito, workplace din sa loob ng Clark. No? May mga BPO diyan, may mga industrial mga gumagawa ng chips or what na nagtatrabaho diyan yung atin na taga Balibago at nahawa doon. Yung iba naman na expose sila doon sa kanilang trabaho as frontliner. Isa sa PRI, isa sa JBL. Okay? So, as of today, 13 ang ating COVID positive dito sa atin. At meron tayong naka-quarantine, no? Ang nagiging problema ng city ngayon dahil 144 na ang total number of active cases ay puno na ang una. Puno na. Puno na rin yung ibang ospital. Yung may COVID, kung hindi sila ma-accept sa mga government hospital, magpapauwi na lang sila. Kasi yung isang nagka-COVID natin dito na nagtatrabaho sa loob ng Clark, naka-recover na yon, nagpunta siya sa private hospital, Angeles Medical Center. Ang binayaran niya, 300,000 plus. 300,000 plus minus na yung PhilHealth. Imaginein mo yun. Hindi siya mamamatay sa COVID, mamamatay sila doon sa paghahanap ng pera. So as of today, sa umpisa ng COVID natin ngayon, na nanggaling ang source sa labas, kagaya ng isang IT expert, nagtatrabaho sa Manila, umuwi dito, hindi niya alam, may COVID siya. So yung 5 kasama niya sa bahay, nanay niya, tatay, lolo niya, kapatid niya, pati anak niya na 2 years old. Special child pa.
Lahat sila ngayon andun na sa JBL. Pero itong nagdala ng COVID, clear na siya. Clear na. No, yung compound nila, kagad natin sinecure yan, si Doc Manuel at saka yung tropa niya, automatic yung disinfection. Yung isa naman, nagtatrabaho sa Olongapo, casino. Umuwi siya rito, not knowing na meron na siyang COVID. At nagkaroon na symptoms, at agad na pina-check up sa Green City, nag-positive siya, agad nating dinala sa ONA. Yung asawa naman niya ay dinala sa CCA. After 7 or 8 days, yung asawa naman niya ang nag-positive. Ngayon, yun ang malaking kaisipan sa akin, kanino siya nahawa? Sa asawa niya or baka doon na sa CCA? Kasi halos mga symptomatic na rin yung, may mga asymptomatic na rin, na-expose lahat yung nandun. So yung asawa niya ngayon, siyang pumalit naman sa kanya sa ONA. Itong asawa niyang lalaki, okay na. Out of doon sa 8 na nauna. Lahat yun, casino, isang BPO, na lahat yun, clear na lahat yun. After nung 8, may 3 sumunod. No, may 3 sumunod. Doon sa 3 sumunod, si patient 1, 2, and 3, doon sa 3, lahat yan nakalabas na. Lahat yan nakalabas na. Clear na lahat. Pero ang mga iniwanan nila, yung mga nakasama sa bahay, sila ngayon ang nandyan. Except yung isang nandito. Malapit sa bahay ni Kagawad. Hindi. Kagawad Bonifacio. At saka doon sa bahay ni Kagawad Okop. Kahapon yun. Kagabi. Na hindi na natanggap sa ONA dahil wala nang bakante. Yan ang nakakatakot dyan. At isa dapat ang bantayan natin dito sa Adrian. Pagka nagkaroon na yung mga lugar na yan, 6th Street, Santo Niño, Santos, dito sa Adrian, pagka yan ang mga nandyan na, mahihirapan tayo. Natandaan niyo yung isang barangay sa Cebu? Isang barangay, nilockdown lahat. Naging epicenter ng Cebu City yung barangay na yon. So, anong gagawin natin? Yun na nga, proper implementations ng mga guidelines, mga memorandum, mga ordinansa na pinatutupad natin dito. No? Hindi tayo dapat reactive. Ibig sabihin nun, reactive. Tatawag ako sa cellphone at saka lang pupunta tayo. Kailangan proactive. Anticipate na natin yung mga lugar na yan. Pag kayo ang mga duty, i-concentrate na ninyo yung mga densely populated areas. Patulugin nyo na lahat ng tao. Papasukin na lahat sa bahay. Diyan kayo mag-concentrate. Diyan nyo i-concentrate yung sa mga subdivision, wala tayong problema. No? Diamond, pero lang doon sa Wakwak area. Pero ang problema nating malaki, dito sa Purok 6, Purok 5, Purok 4, Purok 3, Purok 12 and 11. Andyan ang mga matitikas ang ulo. Kanya nga, dapat lahat tayo ng mga member ng council na nag-duty gabi-gabi, dyan ang i-concentrate natin. At saka kung kayo'y duty, hindi ayos na mag-uutos lang kayo. Dapat actively nandun, kasama rin kayo. At kung sakaling ayaw nyo sumama, iuutos nyo, i-follow up ninyo. Ano nangyari? Anong nangyari? Nahuli nyo ba? Nakuha nyo ba? Hindi yung sapat na yung, inutos ko na sa iyo gawin mo na yan.
pagkatapos wala na tayong pakialam. Hindi ganon. Give instruction, monitor, at tanungin natin, ano ang outcome nung binigay nating instruction. Kailangan hands-on tayo. Mas puyat ako sa inyo Maski hindi ako nag-duty sa gabi. Bakit kanyo? Gabi-gabi sa akin tumatawag yung mga hotline natin kasi hindi nyo masagot yung mga cellphone ninyo. Ayaw ko kung saan nyo ikinakabit. Dapat yung cellphone na yan, ikabit ninyo sa katawan ninyo. Hindi ipapahawak nyo sa Bantay Bayan o sa Purok Leader. At pagka nag-ring, hanapin pa kayo kung nasaan kayo. Madalas mangyari yan. So kung pag-iusap ko lang sa inyo ay ayusin natin, no? Sa pag-duty. Dito sa Angeles, 144 ang total active cases ngayon. Kahapon, 18 ang new cases, kasama na yung 5 dito sa atin sa Balibago. Kanya as of today, 13. Pero doon sa 13 na yan, merong gagraduate dyan na 3 na 3. Patapos na sila. Ibig sabihin, nakarecover na. So magiging 10 na lang ito. By Wednesday siguro, 10 na lang. No? So far, lahat na nagka-COVID dito sa atin ay 23. Lahat. 100% naman ay wala tayong casualty, walang namatay sa atin. 10 ang total na, actually kulang ito 12 ito Ang total na na-recover natin. Una yung taga Rosana. Tapos may isa dito, 2 yon. Tapos sumunod 8. O di 10 na yon. Tapos yung 3. Di 13 na yon. Tapos itong 13 ngayon. So, lahat yun ang kuha natin. At sa mga namatay naman, halos 14 na rin ang patay. 3 sa Pampang, 2 sa Lourdes, Suris, 2 sa Pulong Kakutod. Dito sa Pulong Maragol, kilala nyo si Nanting, Si Nanting? Patay na. COVID, no? Tinamaan siya. Isang araw lang, pagkamatay niya, kinuwang kaagad. Cremated kaagad siya. At si Tanting, saan ang bayan yan? Pulong Maragol, Pulong Sibol, di ba? Ayun na. Bigla Sibol, malapit lang. Kanya, Infra, Chairman, maghanap kayo ng isarado nyo yung pintuan doon sa sa panganto. Sa Ipilipil. Kausapin mo sila George. Andiyan ba si George? Si George ba yan? Hindi. Kamukha ni George Maghanap kayo ng maraming kahoy naman doon, tsaka yung mga lumang yero. Ipako nyo, isara natin yun doon. Tsaka doon daw sa dulo, sa likod ni Barok. May yung nagtitinda ng pandesal. Doon ata pumapasok sila doon So, dyan sa Pulong Maragol, halos bandarya ng nagkaroon Okay, so, any question tungkol dito? COVID-19? Wala? Okay, next. Next po, updates ng mga barangay kagawad as duty officer from August 1 to 23, 2020. Monday, Kagawad Fernando Yambao. Good afternoon to all, Chairman. Yung update report namin nung Lunes nung Monday of August, last Monday, naka 26 person ako na may curfew, may no face mask. Nung second Monday naman na duty ko, 16. Ganun din ang kaso nila. No face mask and no and curfew. Kaya po itong mga ginagawa po namin bilang mga officer of the day ay tinutupad po namin. At ako naman sa mga
naka-duty mga PROC leaders, EXO, pag sinabi ko kahit na mga kamag-anak ko, ituloy ninyo. Wag niyong idaan sa akin. Basta't sinabing kakilala ko at kamag-anak ko, pinapakiusapan ko yung mga PROC leader at EXO, ituloy nila. Bigyan natin sila ng aral. Hindi po kami pwedeng mag-extort ng ganyan. Sa atin dapat mag-umpisa ang kayusan ng ating barangay. Yun lang po. Salamat, Kagawad Yambao. Tuesday naman po ang ating duty officer, si Kagawad Arnold Ibay. Magandang hapon po, Mr. Chair. Sa ating kasama sa council. Yung sa akin naman pong report ko nung 2 Martes na magkasunod, isang 11, isang 8. Yung pinakahuli po nung Tuesday, 3 beses na po siyang nahuli ng curfew, hindi niya tinutubos. Dinala ko po siya sa City Hall para iharap po doon kay Ma'am Joy. Tapos po sinisingil po siya ng 10,000. Yung 3 violation niya, tapos magkakakaso pa siya sa City Legal. Kaya po yung trabaho namin, tuwing duty officer, wala po kaming tigil na kakaikot. Pero yung iba po, halos natututo na rin sa ibang kabarangay natin dito. Pag nag-start na po yung 11 o'clock, parang tumatahimik na padahan-dahan yung ating lugar po dito sa atin, sa barangay natin. Ayun lang po, magandang hapon. Kung Miyerkules naman po, si Kagawad Abel Reyes, ang duty officer. Magandang hapon po sa inyo lahat. Mga nanonood dito sa ating Facebook, sa ating punong barangay. Duty ko po nung Miyerkules, every Wednesday duty ko. At nung nakaraan po, nakakuha po tayo ng curfew, 4. Yung 2 minor, yung 2 taga Hadrian. Nung sumunod na Miyerkules naman po, naka-apprend din po tayo ng curfew na taga Marisol. At binigyan po natin sila ng citation ticket at pinapunta po natin sa City Hall. Ito pong nakaraan dahil yung mga kabarangay natin na natututo na at umuulan nung nakarang Miyerkules, 2 lang po yung nakuha nating sa curfew. Isa po yung minor at isa rin pong may edad na hindi taga rito rin. Yun po yung report ko itong nakarang kong duty. Thursday naman po si Kagawad Carlito Marcos, ang duty officer. Hello. Magandang hapon po sa ating mga council, sa mga nandito pong nanonood, sa mga teachers, sa mga bawsi, at sa mga nanonood sa FB Live. Nung Thursday po, bali, nakaunang duty ko po nung nag-implement po yung ordinansa natin na 546 na tinawag po ng ating butihing kapitan na Task Force 546 po. Nakahuli po tayo ng 30. Yan pong unang duty ko, Thursday. Tapos sumunod na Thursday po, naka-16 po tayo. Tapos ito pong Thursday na to, 8 po. So bumababa naman po sila. 4 po sa Porac, isang minor, Pulong Maragol, at dito po isa. Sabi po sa mga PROC leader, na kasama kong umiikot, nagro-roving, pagka nakakuha na po kami, diretso na po sa taas para wala na agad pakiusap. Kasi po minsan po may pupunta po dito, sinasabi, pag nandito na po, hindi na natin po pwedeng pakiusapan dahil po nag-violate po sila. Noong nakaraan po kasi pumanik po sila sa ating kapitan po at may ticket na po sila. Pasensyahan po tayo at kami po ay nagtatrabaho lang po. Ayun lang po at magandang hapon po. Friday naman po ang ating duty officer, si Kagawad Leonardo Nicdao. Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat.
So, yung unang implementation po ng Ordinance 546, yung unang Biyernes na yon sa duty ko, naka-apprehend po kami ng 8 katao. At kagaya po rin ng napag-uusapan natin, iba doon, lalo na itong iba dyan sa may radya, pabalik-balik, kagaya po ng nasabi ni Kagawa Dibay, dahil nung duty ko, nakuha ko pa yung isa doon. At maganda naman na Kagawad na report mo doon at nabigyan ng ano to. Yung last Friday naman po, meron tayong insidente na nangyari dyan sa Adrian 3 sa pag-duty ko. Meron pong incidenting na baril dyan at ito ay may warrant of arrest by the name of Alan Pertosa. Nabaril po siya sa iskinita sa likod ng mga Kunanan family. Nasabat siya doon at sa remain niya po, mayroon po silang nakitang 3 shabu sa right pocket niya at isang sachet na shabu sa right waist niya. Mayroon po siyang dalang 38 caliber na lumaban at pinaputok po niya yung 2 bala base po sa investigasyon ng SOCO na nandun kami dahil nag-witness kami. At yung iba naman po talagang mga kabataan dyan sa paligid natin. Yung iba po, marami po yung pumapasok dito sa atin talaga na hindi taga rito at walang mask. So, kinakarpyo. Pero meron lang po akong nakikita, Mr. Chair, yung pag-uli po sa mga walang mask at dinadala natin, pinoprofile natin. Yung iba po talaga, nakakatakot talaga kung minsan. Hindi natin alam kung ito'y may COVID na o wala. So, dito po medyo nag-aalala rin kami, Mr. Chair, kung pagdating po dito, sinasakay namin sa sasakyan. Pagdating po dito, Mr. Chair, pinoprofile namin, nandito. So, minsan po naiisip ko rin, Mr. Chair, baka yung ibang nahuhuli namin dito ay person under investigation na. Hindi po kaya ito'y ano rin sa kalusugan ng mga kasama natin dito sa barangay natin. Meron namang mga simptomas kung ang isang tao ay nilalagnat o gano'n. So, bago nyo kunin, pasuotin nyo muna ng face mask. Lahat yan may face mask naman yung mga tao na yan. Yung walang face mask, kaya pahubad mo yung t-shirt niya, itakpan mo sa mukha niya para wala tayong magagawa doon Kasi kung mauuna yung takot natin na baka merong COVID-19 yan, pabrenta lupa yung ating COVID. Pwede patuloy. Kagaya kagabi, ako mismo tumawag. Ang dami kong nakita dyan, naglalakad sa daan. Kagawad daw ko patan duty kagabi. Doon sa may, ganun din naman, dito sa may Purok 5, Purok 4. Wala pang face mask, nakamotor. Okay? So, next po sir si Kagawad Joel Ocop, Sunday. Okay. Hello. Magandang hapon, Kap. Duty ko every Sunday. Noong nakarang linggo, ang duty is Sector 1 ata. Umikot kami dito sa may Adrian 1. Siguro oras, alas 9 pa lang umikot na kami kasi may nagtawag nga po na ngaron. So inikot po namin doon sa may Garcia, tsaka dito sa may Castañer ba yun? O Castañer, corner Tarlac. Ang problema po sa mga bata talaga, pag nakikita yung patrol natin, talagang papasok muna. Tapos, pag wala na tayo, malayo na, ayan na naman po, nasa labas ang pintuan. Kaya napakahirap yung duty ng mga kasama kong council. Sayong lahat. Parang nilalaro na lang mga bata yung trabaho ng council sa Balibago Kasi alam kasi nila minsan, hindi man silang pwedeng saktan o sasama lang.
Sasama lang siya. Garang-garang. Binabaliwalaan nila yung ano natin. Naging maganda nga po ngayon na nagkaroon po tayo ng citation para kahit paano marirealize nila na magpi-penalty sila sa city kaysa sa dati. Ako, sinasabi ko doon sa lugar ko, pasisahan tayo sa First Street. Kung kayo ay makukuha, mananagot kayo sa city. Kung anong dadalhin yung citation, babayaran nyo po yun. Kaya dapat, pag oras na ng curfew, wala na kayo sa kalsada. Kasi kahit may pisma, sabi ko dun sa lugar ko rin, mababagal siya kayo kasi curfew hour na nga po. Tapos, kagabi ako on duty, Sector 4 po naman yung naka-duty. Yun nga po, siguro mga bandang ano ng oras, nakakuha kami ng mga curfew, mga 1 o'clock na. 1 to 2. Ikot ng ikot yung kasama ko doon sa Tarlac. Pag ikot namin, wala pa. Mamaya-maya, yun na, may tumawag sa hotline natin, Kap, na gano'n, may nang mga naglalakad ng mga binata. Yun nga nakuha doon sa may Tarlac corner. Ano ata yun, si Rosana. Ay, yung Tarlac dyan, ay Tomas. Tapos dito rin sa may, ano, sir, sa may Radya, yung mga Radya girl, yun nga yung mga nandun. Nakuha namin 12, lahat-lahat. Yung nandito nga, sabi ko, huwag kayong lalabas kasi sabi ko, kung magkukulit kayo, hindi namin kayo maayos kasi nandoon. Ang nagiging problema pa po, Mr. Chair, yung mga ating mga old duty officer na mga forok leader, umuwi, kaya natatakasan kami. Kagabi inuwi na ako, alas 4. Ang isa na lang po ako dito sa baba, kaya ang ginawa ko, doon ako. May dadala akong pamukpok. Yung pamukpok na parang, para lang makita nila na nandun ako, walang bababa, pero makulit talaga. Talaga hindi nila iniintindi yung mga ganong ano. Yun nga kanina, nung nag-uusap tayo, sir, yung isa, yun nga, bumaba doon sa may pintuan na, magdalos-dos. Pinahabol ko nun sa mga maliliit, wala na, hindi na nahabol, dala-dala yung plastic bag niya eh. Yun lang, sir, yun ang aking report. Oh, report nga sa akin, 20. Pinresent nyo, 12. Anyway, yung issue na alas 4 umuwi, kanya nga may duty officer tayo eh. Kanya nga nandyan kayo eh. Di ba? Actually, nung araw pa yan, pinag-usapan na yan, na may orientation na tayo dyan. Pag duty mo ng alas 8 ng umaga, hanggang alas 8 ka uli ng susunod na umaga. So, lahat ng duty dyan, kung sector 1 ang duty sila ng alas 8 ng umaga hanggang alas 8 the following morning. Kanya lang, pinapabayaan na natin sila na mag-duty na lang sila sa gabi, provided hanggang umaga. No? Dahil sa araw, marami naman tayong nandito. So, nasa inyo yon, kayong mga leader, kayong mga bantay bayan, ay kayong mga member ng council, na sabihin nyo sila, hanggang nandito ako, ay hanggang nandyan pa kayo, dapat nandyan sila at walang uwian. Ang problema, baka nauna pa kayong umuwi sa kanila. Kanya sila naman ay umuwi na rin. Di ba? At saka ito, pag maglalagay at maraming tao dito, buksan nyo yung dahan-dahan, yung mga bintana na yan, para wag na magbukas ng aircon, lumabas yung mga kuano, kaya doon na lang ninyo sila ilagay. I-lock yung pinto, maglagay na lang ng mga upuan doon sila, wag na ninyong papasukin dito. No? Maglagay ng upuan doon sa labas, diyan sa terrace. Babantayin nyo yung pinto, isara, nakasara dito, isa lang ang bubuksan doon. Huwag na kayong magpadala dito eh. Social, naligo pa nga minsan dyan yung nahuli eh. Naka-air condition pa sila. Doon nyo ituloy sa maski na 20 kakasya dyan. Maglagay lang ng mga upuan doon kung may mga huli. Okay, kakaintindihan ba tayo doon? Next, sino pa magre-report? Si Sir George Caballe po ang duty officer tuwing Sabado. Magbibigay din siya ng ulat.
Hello. Hello. Bilang OIC po o duty officer during Saturday, 3 Sabado na po akong nakapag-duty para sundin yung implement yung 546 na ordinansa. Noong una pong Sabadong ginampanan ko ito, nakapag-citation po ako ng ticket na 8 katao. Then the following Saturday is 13. And then last Saturday ay 2 lang po ang aking natikitan. Sa mga pag-duty ko naman po, nagiging maayos naman po ang lahat ng mga kaganapan sa buong Magdamag. Ang isa lang na napapansin ko, Mr. Chair, marami pa pong nakikita akong mga tao na hindi natin ka-level ang isip. In short, mga baliw na nasa lansangan pa rin po. At wala naman po kami magawa kundi itaboy labang. Pero ganun pa rin po, may magre-report na naman na nagkalat po sila sa mga daan. So, sa ganun pong bagay, Mr. Chair, ano po ang dapat nating gawin? Una siguro, pagka may mga nireport na may mga ganong klase, total, mababait naman kayo, edi adapt na muna ninyo. Uwi nyo sa bahay ninyo, alagaan nyo, paliguan, pakainin. Isang option yon. Second option naman is i-coordinate sa DSWD. Kasi sa barangay level tayo, sila talaga ang depository ng mga may problemang tao sa lipunan mula sa state children, mga babae na bugbog at kung ano-ano pa. Kasi sila ang merong direct access sa mga ganyan, lalo na sa mga may mental health facilities. So pagka ganon, kukunin, i-coordinate. Tanungin nga ninyo ang CSWDO kung 24 hours may duty sila sa kanila. No, pakitanong. Meron. Maski Sabado. O yun, kagawa, Juan, pagka may mga nahuli kayong ganon, diretso nyo ng DSWDO. Gawan lang natin ng endorsement. Gumawa ka na ng pro forma na endorsement, ililista lang ang pangalan kung malalaman natin o address. Pagkatapos, pagka may duty sa kanila, ibigay yung mga pro forma na yon, nakapirma na ako. Pagka may na-encounter sila, i-fill up na lang nila yung date, tsaka yung endorsement letter na. Doon sa mga ganong sinasabi ni George. Para diretso na natin doon. Okay? Kakaintindihan tayo? Thank you po, Mr. Okay, sige. Thank you. Pero kung talagang may extra kayong kwarto doon sa bahay nyo, kagawad mo ko ito, mauwain ito Talagang gusto lahat matulungan niya. Okay, next. Next po, letter F, privilege time, oras ng pangkarapatan. Okay, wala. Next. Susunod po, first reading of proposed resolution and ordinances. Mga panukalang resolution at ordinansa. Una, draft resolution number 156, series of 2020, a resolution interposing no objection for the reclassification of a property covered by transfer certificate of title number 54904 consisting of 450 square meters located at 1020 Emmanuel Street, Diamond Subdivision, Barangay Balibago, Angeles City, from low density residential zone R1 to medium density residential zone R2 for the beneficial use of Iglesia ni Cristo lokal ng Balibago for the religious activities. Yeah, for the information ng lahat, yung Diamond Subdivision kasi na reclassified na yan from R2 residential at commercial to R1.
no, naging purely residential na lang. Kanya lang itong ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo, pansamantala wala silang mapapagtayuan pa ng kanilang kapilya o bahay-sambahan dito sa Barangay Balibago. May isang kapatid na nag-volunteer. Ito yung sa Emmanuel Street nga na ito, which is 450 square meter, na gagamitin nila sa loob ng 10 years o 20 years. 20 years. Ngunit, dahil ito ay activities, pagka nag-normal na, alam naman natin na talagang marami ang nag-a-attend sa kanila, ay hindi ito po pwede sa bilang isang R1 subdivision. So, kailangan tulungan natin sila para ito ay ma-reclassify uli. Particular lang, ito lugar na ito. From R1 to R2 uli, babalik. Yun lang lugar na yan. Para magamit nila as bahay sambahan. So, any motion for the... Ang bilis ni Kagawad mo ko yan. Hindi pa ako tapos eh. Upon motion of Kagawad Makoy, duly seconded by all the members of the Barangay Council, except for one absent, Kagawad Bonifacio, resolution number 156 is hereby approved. Next, draft resolution number 157 series of 2020. A resolution requesting the Honorable City Mayor Carmelo G. Lasatin through the City Engineering Office for the repair of damaged concrete coverings of canals and or installation of appropriate steel mesh on all open canals, manholes, and roadside drainage structure as per attached photographs within Barangay Balibago, Angeles City. So meron tayong mga portion sa mga existing drainage system natin na nag-plug up at ang problema, nagbara sila sa bandang gitna. So na-trace ng ating environment team sa pangunguna ni Doc Manuel at binutas natin yung gitna niyan para lang makuha. And unfortunately, yung mga nakuha natin ng mga laman sa loob ng mga baradong kanal natin, malalaking tipak na bato, may yero pa, mga lumang kahoy, mga plastic, sinulid na plastic, which cause ng pag-block doon sa free flow ng tubig baha, kanya nag-overflow. So, gawa tayo ng resolution requesting the city mayor through the city engineer's office. Kung may magagawa sila. Kung wala naman sila magagawa, tayo dito sa Barangay Balibago ang gagawa. So, any motion for the approval of this resolution? Upon motion of Kagawad Abel, duly seconded by all the members present except Kagawad Bonifacio is absent. Resolution number 157, Series 2020 is hereby approved. Next. Number 3, draft resolution number 158, Series of 2020, a resolution authorizing the preventive maintenance and repair of barangay service vehicles and garbage hauling trucks of Barangay Balibago, Angeles City. Okay, so yung mga truck natin, araw-araw maandar yan, kailangan na ma-maintain. Kasi kung hindi natin ito i-maintain, masisira, mas lalong malaking perwisyo sa atin pagka hindi tayo nakakakolekta ng basura. So, meron tayong mga replacement. Yung natin, yung ambulansya natin, pinaayos muna natin dahil may baka magtagal pa yung bago nating ambulansya. Alam niyo kung magkano ang gastos na naman? 27,000 pesos. Kanyang
kung gusto mong maginit kagad ang ulo ko, pag-usapan natin ang mga sasakyan natin, yung ambulansya na yan. Talagang walang sense of responsibility yung mga nauna nating mga driver, no? So, yung mga truck natin, change oil natin, gear oil at iba pa para maging maayos ang maintenance ng ating mga sasakyan. Any motion for the approval? Upon motion of Kagawad Arno Dibay, duly seconded by all the members of the council except for Kagawad Bonifacio, who is absent. Resolution number 158 is hereby approved. Next draft, resolution number 159, series of 2020. A resolution authorizing the Barangay Council to undertake livelihood activities utilizing the available space in the barangay outpost of Purok 5, located at Rosana Corner, Agnes Street, Mount View, Barangay Balibago, Angeles City. Okay, yung kwan natin doon, tapos na, no? Na pinturahan na, nalagyan na rin nata ng pangalan, at yung istante, patapos na rin. So, officially, this will begin, actually, last week pa, no? Itong livelihood program na ito. Ano nang nangyari sa kwan pala? Yung na-approve resolution natin noon, tungkol doon sa open space natin sa Adrian, yung vegetable farming. Ano nangyari doon, Kagawad? Kayo, si Kwan chairman doon, di ba? Oo, si Kap. Kagawad Bonifacio? Kagawad Bonifacio Alan. Ang problema nung siya, umiram siya ata ng sa city, hindi siya nakahiram. Umiram ng? Yung pang-aasarol. So, sabi ko, mag-usap na lang sila ni Kagawad Ibay kung anong gagawin dun siya. Sabi ko sa kanya, patawag mo na lang yung mga purok leader. Kasi dati, gano'n naman ginawa namin nung nagpatawag ako si Kap. Hindi, tayo mismo nandun nun. Oo nga, sir eh. Sabi ko sa kanya, ayaw kasi niya maniwala, sir. Gusto niya kasi niya talagang, ang balak patambakan ng lupa, yung yun nga malinis, hindi mapanlinisan ito. Hindi naman natin tinambakan ng lupa yun nung araw. Oo nga po. Ewan ko kung anong gagawin niya doon sa kanyang Pakisabihan na lang sa kanya kasi matagal na yan. Halos 1 month ang pinag-usapan natin yan eh. Oo nga. Ngayon, kung as respeto sa kanya natin binigay yon dahil siya chairman ng agriculture. Kung medyo bantulot siya or ayaw niya, so we will initiate. Kanya lang, nakakaya lang naman kasi sa kanya. Di ba? Siya ang chairman kasi niyan eh. Anyway, so any motion for the approval of Resolution 159? Upon motion of Kagawad Okop, duly seconded by Kagawad Reyes, and all the members of the council except Kagawad Bonifacio is absent, this resolution is hereby approved. Next. Draft Ordinance Number 3, Series of 2020, an ordinance providing for a simplified guidelines in the conduct of ocular visitation and locational verification, and issuances of locational clearance, barangay clearance for the construction and maintenance of shared passive telecommunication tower infrastructure within the jurisdiction of Barangay Balibago, Angeles City. Okay, so this is in connection with the ARTA, Yung tungkol doon sa mga towers. Kasi mas gusto natin para lalong mabilis, mas simplified natin yung proseso nito. No? So kasama dyan yung pag-ocular visitation, verification ng location, para mabigyan sila ng barangay clearance. So this ordinance, gagawin natin ito for purposes of complying dito sa ARTA law, and aside from that, kasi yung Citizens Charter natin, nakapaloob din yan. Hindi nakapaloob yan yung bagong guidelines na yan. So, ang unang gagawin natin is aayusin natin yung Citizens Charter natin
na nakaangkla, nakakuan doon sa guidance na binigay ng ARTA ng DICT para mas maging maayos itong ating pag-process ng application ng mga telcos dito sa ating barangay. Okay, so we will approve this on the second reading. Who will sponsor? Sino ba chairman ng communication? So bigyan natin to. Refer to Kagawad Abel Reyes. Next. Next, draft ordinance number 4, series of 2020, an ordinance adopting the procedure in the enforcement, issuance of notice of violation, availment of no contest provision, and or community service for violation of city and or barangay ordinances within the jurisdiction of Barangay Balibago, Angeles City. So refer to, can I to refer? Peace and order? No, kay Kagawad Ibay. At pag-uusapan natin itong mga to. Okay? Next. Other matters. SK? Hello. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po, Kap, Council, tsaka po sa mga teacher. Kap, magbibigay lang po kami ako po ng update regarding po sa Linggo ng Kabataan. Ngayong August po na ginanap po namin dito sa barangay natin. Kung saan po may tema na Youth Engagement for Global Action po. Noong August 10 po, namigay po kami ng PPE sa bawat eskwelahan po dito sa barangay natin, sa RL po, sa senior at saka junior, sa Gueco, Santa Maria, Tinio at saka po Alberto. Sa bawat eskwelahan po, meron po kaming binigay na 50 face shields, 5 boxes of face masks, 2 gallons of alcohol, and 1 piece of thermal scanner po. Maliban lang po sa senior high school po. Tapos po, Kap, yung regarding po dun sa request ni Ma'am Kabukit po, dun po sa RISO, module po, nag-ano po yung SK Council po doon ng 600 pieces po, RISO modules po para po sa grade 7. All subjects na po yun. And nung August 11 naman po, community cleanup drive po, kasama po si Doc Manuel at saka po mga kasama niya. Sa Hadrian Court po, kasama po yung SK Council. Nagkaroon din po kami ng competition ng own composition of song na dedicated po sa mga frontliners, digital poster making, at saka po essay writing. Nagkaroon din po kami ng online raffle, 5 grocery package, 3 table laptop, 3 sack of rice, 2 rice cooker, 2 electric fan, 1 headphone, and 1 brand new smartphone po ang mga pinamigay po namin. And salamat po pala, Kap, dun sa binigay nyo sa amin na 2 sako ng bigas para po dagdag sa online raffle. Ano pa rin po, Kap? Next month po, meron po kaming upcoming project para po sa daycare center po, Hanwas Station po. Yung ni-report ko po nung last. Para sa September daw po, may i-start yun. And sa ano naman po, sa city naman po, yung AXO po, nagbigay po ng letter sa mga SK chairman, yung Angeles City Sports Office po. Magkakaroon po yung mga kabataan dito sa city po natin ng Inter-Barangay Mobile Legend online tournament po. Sa darating po na 12 and 13 po. Papaalam din po pala ako po na kung pwede po sana this week po, kalakalahating konting mga grupo ng kabataan sana magpapa-try out po kami para po sa magre-represent sa interbarangay po nito. Pwede po ba kaming dito sa Bulwagan? Tingnan ninyo mabuti yan kasi may memorandum si Mayor. Opo. Bawal lang social gathering. Opo. No? 5 lang ata eh.
Apo, 5 po. So, pwede naman ninyong gawin yun kung 5-5 lang. Apo. 5. Start po sana Ang namin. problema niyan, pagdating doon sa competition ninyo, competition mismo ng Mobile Legend na yan, ilan ang sasama dito sa atin? Ilan ang sasama sa... Ang required po per barangay po, 5 teams po. Kumbaga po sa isang team po, may 5 member po yun. O yun, edi kung 5 team, 25 na kagad. Yun nga Which po. is in violation na kagad doon sa memorandum na in-issue ng ating city mayor. That is already considered a social gathering. Yes po. Tingnan natin yun. Tingnan nyo muna yung mechanics. Opo. Bigyan nyo kami. Check yun. Kung meron silang plano na ganyan, meron silang mechanics. And then basahin natin yung, no? Sige po, Kap. Bigay ko na lang po yung mechanics. Okay. Ayun lang po. Maraming salamat. Okay, thank you, SK. Si Manuel. Manuel, mag-report ka nga sa amin tungkol sa ninyo. Sa mga ginagawa nyong clean-up drive sa mga kanal natin at saka dun sa mga nagbara-bara dyan para malaman ng mga tao. Good afternoon po sa inyo lahat, mga kagawad, sir. Ito pong nakaraan na August, marami po kaming accomplishments po na nagawa po, sir. Tulad yung mga baradong kanal po, sir, medyo nasolve po namin. So, ang ano lang po namin, sir, yung mga report ko po sa inyo na butas, yung natanggal po namin yung sira-sira po, sir. Baka kasi may mahulog po doon, magsisiyahan po. At saka yung sa ano naman po, sir, sa pag-disinfectant po, maayos naman po ang gawa namin, sir. Tulad po kanina, sa Oceana po, sir, Oceana, sa creek, nag-request po si Dan Concepcion po na for dinghy. So, ginamitan po namin ng Baygon at saka Sunrox. Yung pang-disinfectant po natin, pang-spray. So, okay naman po. Maayos naman po ang gawa namin po kanina. So, pagkatapos po doon, sir, sa ano naman po, sa 4th Street. So, mayroon po doon na isang bahay na mag-live-in daw na babae. Yung isa daw, positive, yung isa hindi. So yung buong bahay po, inisperan po namin. Ininspect po namin. So pagkatapos naman po, buong street po yun, inisperan po namin, sir. Kaya maraming pasalamat po sa inyo yung mga tao po doon. At saka po, pagkatapos naman po doon, kami naman po isa-isa, inisperan naman po namin yung mga katawan po namin para hindi po kami madikitan ng COVID o virus po, sir. Sa mga kalye naman po, yung mga basura, okay naman po, sir. Medyo maganda po yung ano natin, hindi ko po inaya na matambak po tayo ng basura sa kalye na umabot na maghapon. Kapag may nakita po ako, sir, tanggal po lahat. Pati yung lahat po, pati mga sasakyan natin po sa mga garbage, okay naman po, sir. Walang problema po ngayon. Pati yung service po ng barangay natin. Yun lang po, maraming po salamat. Okay, mag-coordinate kayo ni AJ tungkol doon sa maintenance ng mga sasakyan. AJ, ha? Para ngayon, kasi kung i-request pa natin yan sa city, baka magtagal eh. George, tingnan nga ninyo, kayo nila Alpi. Para yung mga baradong kanal na yan, gawan natin ng paraan. Kung po pwede na steel bar na ang gawin natin doon. Di ba? Metal sheet na lang gawin natin doon. Basta gawan ninyo ng paraan. Para wala lang ma-shoot doon. Yung mga makakapal na kuwan ang gamitin natin doon. Total naman sa gilid naman yun eh. Sige po. Maganda sana po, sir, yung ditanggal. Para pag nagbara po ulit, hindi na po kami magbabagbag. Yun na nga. Gagawa ng paraan. Yes, sir. Kasi kung sa city pa magtagal, baka may malaglag dyan.
kasalanan natin yon. Pwede tayong idemanda pagka ganun. Kapabayaan nyo, negligence. Okay, so gawin nyo agad. Pagkatapos, computein nyo kung magkano magagastos, bigyan nyo sa akin. Coordinate natin kay AJ. Sige po, actually po Kap, Nilawi, tinignan na po namin ng mga nakaraang pangaraw yan. At naggawa na kami ng minuta. Asa Pero na kay Kagawad, ando na po yung una, yung punguna. Pero hindi yung sinasabi po ni Doc Manuel, may karagdagan pa po yun eh. Ngayon po kung mas maganda nga po sana kung ang request po kasi ni Sir Manuel ay concrete na itatakip lang. Kung mas maganda siguro kung bakal nga po sana para pero kailangan bakal na matibay. Para... Kasi baka bakal nga mahal naman pagkatapos pagkaraan ng 3 buwan kagaya nung ginawa nung isang kontraktor dyan. Kita nyo? Ngayon, butas na yun eh. Kung hindi maayos ang pagkakagawa kasi pagka bakal, hindi maayos. Anyway, gawin nyo kagad yun, within this week. Kung anong maganda. Siguro kanya lang naman binutasan yun dahil nagbara dun eh. So, pwedeng ibalik na yung sementohin na ninyo. Sementohin na lang. Yung mga importanteng kanto-kanto na lang na kung saan pumapasok yung mga basura na yan, yun ang lagyan natin ng kwan. Ng grill. Okay? So, next. May tatanong lang po ko kay X-Men, Manuel. Yung nire-request ng center natin na pan-disinfect dun sa mga pinto, meron na? Dito sa atin? Meron na rin? Siguro, ano natin, para yung mga pumapasok na tao dito sa barangay, para nadidisinfect yung mga tsinelas nila, yung sapatos. Yeah, thank you. Mr. Chair, sa pa po. Ano pong balita po sa Waterworks? Wala pa. Sinamantala ng Waterworks yung mga executive orders na issue ng ating mayor. Bawal ang social gathering. So, ayaw daw nilang magpunta muna dahil may endanger yung kalusugan ng kanilang mga tao. At sinasite nga nila as reference yung kung na yun. Ang gusto nila ay one-on-one. Ay, hindi ako pumayag. Sige, hintayin namin kayo. Hintayin natin sila. Okay? Next. Other matters po. Wala na. Since, Mr. Chair. Mr. Chair. Yung katulad po yung nabanggit ni Kagawad, yung mga tao, nagtatanong nga sa mga reklamo nila sa Waterworks, parang hindi nila pinapansin, inimbita natin, parang binabaliwala nila yung petition ng mga tao. Since yung mga tao naman ay tinutulungan natin at hindi naman tayo pinapansin, siguro kung darating ang panahon na hindi tayo papansinin, gagawa tayong petition na talagang natin sa yung National Water Resources Board na yung reklamo ng tao, tinutulungan natin dito sa council ng Barangay Balibago, hindi nila pinapansin. Siguro gagawa na tayong petition. Actually, pwede yun. Kanya na, binibigyan natin ng chance ang Waterworks na yan para ayusin niya. Since na ayaw naman nila makipag-usap, pwede naman na sabi natin sa kanila, pwede naman na isa o dalawa lang sa inyo magatin. Hindi naman buong taga-Waterworks. So, ano recommendation nyo? I-forward na natin yung case nila sa National Waterworks based on the complaint ng mga tao? Siguro, Mr. Chair, bigyan natin ng isang invitation. Kung talaga hindi pupunta, mag-proceed na tayo sa mga dapat nating gawin para yung mga tao hindi sila maghintay. Okay, invite them again. A special session. Next week siguro. Monday.
To Okay, give sir. them enough time. At i-specify natin doon na hindi buong barangay Balibago is ini-invite natin. At tayo dito, ang a-attend lang ng special session, barangay council lang. And the rest. At we will assure them na yung social distancing, physical distancing ay nakuha natin, na may maintain natin. Otherwise, kung hindi sila pupunta, yung lahat ng mga complaint ng mga tao, we will refer the matter to National Waterworks Resource Board, no? Okay? Thank you, Your Honor. Anything more? Other matters? Wala na. Next. Announcement number 1, DTI Pampanga Negosyo Center of Angeles City. Sa bukas po ito, August 25, alas 10 ng umaga, meron pong free webinar on basic business recording with pricing and costing. Free online webinar po ito via Zoom and FB Live. So hinihilingan po lahat ng beneficiaries natin ng DTI at saka lahat po ng interested natin na kababaihan. So you have all the records ng mga mga recipient dito. So advise them to attend. Next. Number 2, Council for the Welfare of Children, LCPC Facebook Community. Yung nabanggit na po kanina. Miyerkules po yun, August 26, alas 2 po ng hapon hanggang 4:30. So ano po ito? Webinar din po ito na via Facebook Live tsaka Zoom. Okay, SK, Official, BCPC, and Barangay Council to attend. So dito tayo sa function hall. Ito. Next. Next po, number 3, sa Webes naman po ito, yung North-South Commuter Railway Extension Project. Nagre-request po sila ng video conference sa Barangay Council patungkol po sa identified na ano po nila, project affected roads and other minor structures. Sir. Okay, this will be on Thursday, 9:30. Yung gusto natin mag-attend. So doon na lang po sa opisina po Sa naman. office na lang. Okay. Number 4 po, 2020 Census of Population and Housing. Magsisimula na po yan next week, September 1, Martes yun, ano? So, hinihilingan po nila yung barangay officials, PROC leaders para i-guide po sila. Okay, so just the same, we will provide the census, the PSA, security and vehicle. Si Kagawad Bong na in charge dito. This will commence September 1. September 1 to 30. Okay, next. Next po, number 5, announcement, anti-polio vaccine sa Bayang Pata kontra polio. Ito po yung dose number 2, round 2. Magsisimula naman po yan next week, September 7 hanggang 20. Yung lahat po nung nabigyan nila nung una. So yun po request nila, barangay official sa PROC leader para mabakunahan ulit yung nabakunahan ng una. Okay, so round 2. The same din. The same Yes, sir. din. 4,000 ang target natin pero naka 2,700 plus lang tayo dyan eh. Yes, sir. No, so babalikan uli yun. Another round naman, no? So, chairman ng health, magtulong na kayo ni Kagawa Dibay dito. For that matter, lahat na, mag-participate tayo dito para matulungan natin yung ating mga SK tsaka yung ating population. Next. Next, batay po sa announcement ng DBM, kailangan na po natin mag-prepare ng annual investment plan for calendar year 2021. Okay, so supposedly this coming September, first week of September, as treasurer, mag-conduct na tayo ng budget review natin noong 2020, magkano na yung nagastos natin, magkano yung natitira, at gawa na rin tayo ng annual investment program natin, tsaka budget proposal for current year 2021. So, kailangan ito, no? Supposedly, nagawa natin ito July pa eh. Para kung ano yung mga project natin na ito, mabigay natin kay congressman yung iba para ma-request natin for the construction kung meron tayong gustong pagawa. At in time naman, doon sa gagawin ng Congress for sa budget na 2021, na-approve na tayo sa Congress eh, no?
Pero may mga allocation doon na pwede natin magamit. Sir. Okay. So we will have this on the first week of September. Thursday. Thursday Tingnan next ninyo kung anong araw yung September. Masyado maaga yun. Okay, September 11. September 11, sir. Friday. Sige, sir. Annual investment. So, siguro ko na lang ito, no? Barangay Council minus. Barangay Development Council minus. Apo. Yung iba hindi na kukunin natin. Okay? So, Finance and Treasurer, mag-prepare kayo ng budget review ng 2020. Magkano pa bang natitira natin pera? Magkano na nagastos natin? Nagpalabas natin? Then, prepare the AIP SEC, Annual Investment Program, at saka yung budget proposal natin. Anong gagawin natin for the next year? Sana normal na para maging normal na lahat ang kuha natin. Okay? Okay, sir. So, any other concern? Ala na, maraming salamat sa ating mga masisipag na daycare, ating BCPC at lahat ng mga barangay council, SK, at sa lahat po ng nanonood sa Facebook, sa social media. Maraming salamat. So, this is the 42nd regular session of the Sangguniang Barangay of Barangay Balibago. So this session is adjourned.